araw mga manoy, mga manay. Nandito na po ang maestrong Bicolano Kalikotero. Sir Manny po at your service. Marhay na alda po mga manoy, mga manay. Iyao na naman po ang Bicolanong maestrong Kalikotero. Sir Manny po. So ngayon po, gagawa po tayo ng ladder diagram para sa forward and reverse ng motor control. So, ito pala ang part na to, ito po ang tinatawag na rail. Left rail and right rail. Ito naman po ang tawag dito is rung. So dito po sa rung, dito tayo maglalagay ng symbol or ladder symbol. So kung i-compare natin sa schematic diagram, ito pong rail natin, left rail and right rail. Ito po ang line 1 and line 2. So, ibig sabihin, nandito po galing yung supply. So, dito sa rung po, dito tayo maglalagay ng symbol. So, start na po tayo sa paglagay ng symbol para sa ladder diagram. Okay. Unang symbol, lalagay tayo ng normally open. Assign natin siya as X1. Itong normally open, ito po ang stop natin. Sunod, lagay tayo ng normally close, assign natin siya as X3. Itong normally close na to, para to sa overload relay. Next, lagay tayo ng normally close, assign natin siya as X0. Ito naman po ang ating forward button. Then sunod po dyan, lalagay tayo ng normally close, i-assign natin siya as output or Y2. So, ito po, ito ang contact para sa reverse. Then, lagay tayo ng output as Y0. So, itong Y0 natin, ito na ang ating forward. Then, sa baba ng X0, maglalagay po tayo ng open branch. Bakit maglalagay ng open branch? Kasi may output po tayo na Y0. So, lagay tayo ng open branch, assign natin siya as Y0. So, ito po ang para sa forward. Then, sa baba, maglagay tayo ng vertical line. Then, add normally open. Assign natin siya as X2. So, itong X2 naman, ito ang ating reverse button. Then, add tayo ng normally close. Assign natin siya as Y0. Ibig sabihin, ito po ang contact para sa forward. Then, output natin is Y2. So, itong output na Y2, ito na po yung reverse. Then, kung may reverse tayo, maglalagay tayo ng open branch sa baba. Then, assign natin siya as Y2. So, ito po ang interlock ng ating forward and reverse. So, ito po ang simple ladder diagram ng forward and reverse. So, pagkatapos po niyan, compile natin siya. Then, build. Then, execute, compile after conversion. Then, click OK. And click OK. So, okay na siya. Nag-white na. Ibig sabihin, ready to upload. So, mag-upload tayo ngayon sa PLC. Okay. So, pag-upload, click write to PLC or online, then write to PLC. So, last time, ang ginamit natin itong shortcut dito. Ngayon, gamitin natin yung sa online, then write to PLC. So, wait ng ilang seconds. Makikita nyo, lalabas na itong dialog na to. Then, click box. Pag-click po, makikita na natin dito yung steps na ginawa natin sa ladder diagram. So, nagka-create tayo ng 15 steps. Then, pagkatapos niyan, execute. Then, wait sa progress sa pag-upload. So, makikita nyo dito ang progress. So, 0 of 1. So, wala pang nakakapasok. Pag nag 100%, mag 1 of 1 na siya. Okay, so 1 of 1, 100% uploaded na siya sa ating PLC. Close na rin siya. Then,
close. So ngayon, i-try natin sa PLC or sa training board natin kung gagana ang ginawa nating ladder diagram. So dito po, di ko na pinakita yung pag-wiring kasi medyo madami-daming wire ang nilagay po natin. So dito po nakalagay na ako ng wire sa ating training board. So ito po ang ating PLC. So kung makita natin ng PLC, hindi pa po naka-on ang service switch. So itong service switch na to po, i-on natin siya, itataas. Okay, so nakataas na po siya, then umilaw na yung run. So ibig sabihin, ready na po siya na mag-function. Okay, so sunod, naka-on na po natin ang ating main breaker. I-on natin tong single breaker natin para sa VFD. So nag-on na po siya, ang ating VFD, then press run. So, hintayin po natin siya na magkaabot sa 60 Hz. Okay, sumabot na po siya ng 60 Hz. Then, i-on natin ang ating 3-phase circuit breaker. Okay, so, ito po ang ating motor. Press natin ang forward. So, nag-forward po siya. Umilaw ang forward. Then, may current po siya na 0.75. Then, press stop. Okay, so nag-on po siya. Press po natin yung start. Kita niyo po ang motor, gagalaw siya as forward. Then, umilaw po ang forward. Then stop. So forward po siya. Pag reverse, dapat po pabalik. Reverse, umilaw yung reverse. Then stop. So bagalan lang po natin ang frequency para makita yung ikot ng motor. So forward. So ito pa ang ikot ng motor natin. Punta dito. Okay, reverse. So pupunta naman po siya sa kabila. Reverse. So, itry natin siyang i-trip. So, i-trip natin siya. Ito po ang ating overload relay. So, forward, dapat po pag trip ilaw itong pula. So, forward, and trip. Yan. So kahit anong press po dyan, wala na siyang, di siya mag-on. Then, reset. Babalik po siya. Then, reverse. Trip din natin. So, hindi ko siya i-off. Pag reset, dapat mag-resume yung reverse. So yan, nag-resume po siya, yung reverse. Then, stop. So yun lang po ang forward and reverse connection ng ating motor control. So ginamit po natin dyan ng PLC. We have the ladder diagram, ang diagram na ginamit po natin. So ito po ang ating training board. So mayroon tayong circuit breaker. Ito yung VFD. Ito ang ating PLC. At ito ang ating control. At mayroon tayong dalawang magnetic contactor at overload relay. Then mayroon din siya pong mga relay. Ito po ang relay ng forward. Ito naman ang relay ng reverse. Ito po ang forward magnetic contactor. Ito ang reverse magnetic contactor. Then ito po ang ating 3-phase motor. So press natin ng forward, stop, reverse,
stop. So ito po siya. Kung makita natin dito sa indicator, forward, stop, then reverse. So ito po ang forward natin and reverse. Forward. So nag-on ang ating magnetic contactor. Stop, then reverse. So yan po ang ating training board. So sana po may nakuha kayong kahit konting idea kung paano ang paggawa ng ladder diagram. So salamat po sa panonood. Until next time. Thanks for watching Sir Money TV, channel 143. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.